Hi guys, welcome to our latest video. Nako, na-miss ko kayong lahat. Pero syempre, hindi natin pwedeng palagpasin. Pag-uusapan natin ngayon, napakadaming nagsisend sa ating Facebook account, sa ating Messenger account. At tinatanong nila, kinakamusta nila Barangay Ginebra. At ano daw ba yung mababago sa Barangay Ginebra sa pagpasok nga ni na Stephen Holt, RJ Barrientos, Isaac Go, at sa pagkakawala, syempre, ng isa sa pinaka-fan favorite sa Barangay Ginebra na si Christian Stan Hardinger. Isama mo pa ang isa pang fan favorite na si Stanley Pringle. So, dalawang fan favorites ang nawala sa Barangay Ginebra. So, naiintindihan ko yung mga Barangay Ginebra fans. This is a big change. Like I said, this is a generational change. Pero bago natin simulan ang ating usapan at ating kwentuhan, pag-uusapan natin pagkakawala ni Christian Stan Hardinger, pag-uusapan natin pagbabagong madadala ng pagkakawala ni Christian Stan Hardinger at Stanley Pringle, at ang pagpasok nga ng mga players na pumalit sa kanila. Pag-uusapan din natin yan. Pero bago natin simulan ang lahat ng to, paalala ko lang, disclaimer lang po, yung KRTS promo code po na niregister ninyo sa 1xBet, hindi na po tayo affiliated sa KRTS promo code. Kaya po kung nais ninyo na ituloy-tuloy lang natin yung serbisyo kapag kinakailangan nyo ang Chief Kratos team para tulungan kayo sa inyong withdrawals and deposits sa 1xBet, mag-register po kayong muli. Makikita nyo po yung link sa ating comment section at gamitin po ninyo ang CKTV promo code. Hindi na po KRTS, CKTV po. At makikita nyo ang link sa ating comment section. Okay, pag-usapan natin Barangay Ginebra. Napakalaki nito. Napakadaming excited nga. Sabi ko nga, sige, unahin natin. Ano ba ang mawawala sa Barangay Ginebra sa pag-alis ni Christian Stan Hardinger? Napakalaki po. hindi mo masusukat ang pagkawala ni Christian Stan Hardinger. Wag na nating pag-usapan yung mga nagsasabi na hindi balanse itong trade na ito, dahil alam naman nating lahat, kahit yung mga nagsasabi naman na hindi balanse ito, alam naman nila yung value ng Christian Stan Hardinger, not only to Barangay Ginebra but to the whole league sa PBA. Second in the MVP race yan, lagi yung MVP candidate. So when you lose an MVP candidate, kahit sinong kupunan yan, malaking kawalan yan sa iyong kupunan. So, we will not going to sugarcoat anything. I'm sorry to all the Barangay Ginebra fans. Nakikiluksa po ako sa inyo dahil marami ang nalulungkot sa kanila actually. Boss Al, maraming nalulungkot sa mga Barangay Ginebra fans dahil sa pagkakawala ni Christian Stan Hardinger. But like what I said, this is a generational change. Merong mga certain things na talagang hindi maiwasan. Coach Tim Cone's decision, maalala nga natin, Johnny Barrientos nga at Kenneth Doremdes, itinraid ni Coach Tim Cone dati sa Alaska. When he was in Alaska, yung Christian Stan Hardinger pa kaya. So, pag-uusapan natin yung benefit naman na makukuha ng Barangay Ginebra when they traded or after they gave up an MVP candidate na si Christian Stan Hardinger. Ang bigat, no? Kasi Christian Stan Hardinger, kung titingnan natin yung kanyang mga stats, sobrang hindi lang puntusan eh. Siya yung sinasandala ng Barangay Ginebra aside from Scottie Thompson, and then the bond in the court, inside the basketball court na nagawa ni Scottie Thompson with Christian Stan Hardinger is not a joke. So mamimiss, hindi lang mga Barangay Ginebra fans ang makakamiss kay Christian Stan Hardinger, but also Scottie Thompson, he will miss Christian Stan Hardinger. I'm telling you guys, he averaged 39.1 minutes per game. So 9 minutes lang nawawala sa loob ng basketball court si Christian sa Barangay Ginebra. So, they will miss those floor time of Christian Stan Hardinger. And at 21.3 points per game, 50% from the field in the 2-point area, medyo mabigat. Dahil he is really a threat. Scoring threat sa Barangay Ginebra. He will miss that because Isaac Go, I'm not expecting him to be like Christian Stan Hardinger. Pero pag-uusapan pa rin natin ang benefit naman ni Isaac Go maya-maya. So, pagdating naman sa advanced stats, ito ang mabigat. Kasi Christian Stan Hardinger, on the defensive stats of Barangay Ginebra, ang players percentage niya, he is grabbing 22.2% of the team's total rebound. He is averaging 10.5 rebounds per game on a 47.2 rebounds na ina-average ng Barangay Ginebra. So mabigat talaga yon. At yung kanya namang advanced stats on the offensive end, 23.7% pagdating sa puntusan kay Christian Stan Hardinger nang gagaling. He is averaging 21.3 like I mentioned in the 89.8 Barangay Ginebra in the last conference. So ang hirap punan. Ngayon pag-usapan natin yung mga papasok na tatlo. Unahin ko na si Isaac Go. Hindi daw niya mapapalitan yung mga binibigay ni Christian Stan Hardinger sa Barangay Ginebra.
Most of the time, he was the first option of Barangay Ginebra in the last few years. Before him, it was Greg Slaughter. So, matagal nating nakitang ganito ang Barangay Ginebra. So, maninibago tayo. Isaac Go will not be the first option. Itaga natin sa bato para sa Barangay Ginebra. But, he will be effective. Balikan natin yung Team Cone in Alaska days. Balikan natin yung Team Cone in San Mig Coffee days. Wala silang dominant big man in terms of scoring. Pochwinyo, when he was in Alaska, Mark Pingris when he was in San Mig Coffee, we cannot compare them to a Christian Standhardinger dahil they are not a scoring big man. Talagang demonyo sa depensa itong si Mark Pingris at talagang mang role player naman si Pochwinyo, and that is what I am expecting from Isaac Go. He will be a very very effective, very very good role player for Barangay Ginebra. So historically, bumalik talaga si Coach Tim Cone sa triangle offense. Wala na sa kanya yung hybrid triangle. Yung discipline, medyo magbabago yan because nagbabago talaga ang panahon. Siguro makikita pa rin natin ang Barangay Ginebra if they have an opportunity, gagamitin nila, tatakbo sila. Imagine man lang yung mga piyesa ng Barangay Ginebra ngayon, puro takbuhan yan. So gagamitin ni Coach Tim Cone yan. But dominantly, we will see a triangle offense in Barangay Ginebra. Wala na yung two-man game between Scotty Thompson and Christian Standhardinger. Mawawala yan. So, Isaac Go, tapos na tayo, napag-usapan na natin. Pag-usapan naman natin yung Stephen Holt. Ito naman yung talagang papalit sa mga numero ni Christian Standhardinger. He have the potential na mapunan yung mga numbers, yung mga puntos na nawala sa Barangay Ginebra when they lose Christian Standhardinger. At yung kanyang mga percentage in providing those points, the 23% of scoring na nawala sa Barangay Ginebra coming from Christian, ito naman yung ine-expect ng Barangay Ginebra from Stephen Holt. Ine-expect, hindi pa proven yan. Kung hindi ma-deliver ni Stephen Holt yung at least 23% of the scoring in Barangay Ginebra, they fail sa trade na ito. So, they are betting big time, they are gambling big time dito kay Stephen Holt. Ganito rin ang ine-expect nila kay Maverick Ahanmisi nung makuha nila ito in the free agency. But alam naman nating lahat, hindi pa naman tapos ang kanyang career sa Barangay Ginebra. Pero para sa akin, he underperformed under Coach Tim Cone. So ito naman yung hindi inaasahan ng Barangay Ginebra fans, Barangay Ginebra management, na mag-underperform Stephen Holt dahil malaki ang kanilang itinaya kay Stephen Holt para sa Barangay Ginebra. So pag-usapan naman natin ang isang prize rookie ng Barangay Ginebra. Ito talaga, yung RJ Abarientos, napakatagal hinintay, hindi lamang ng Barangay Ginebra fans, but also all the fans of the PBA. Napakalaking tulong ni RJ Abarientos sa Barangay Ginebra. Bakit? Kung si Boss Al, nabanggit niya na, he likened RJ Abarientos to a L.A. Tenorio. Ako ang nakikita ko kay RJ Abarientos, actually, Markagiwa. Matagal hinintay ng basketball fans na magkaroon ng tagapagtanggol ang Barangay Ginebra sa kanilang mga haters. Nakita nyo na, RJ Abarientos, I am so excited to hear from RJ Abarientos na talagang ipagtatanggol niya ang Barangay Ginebra kagaya ng ginawa ni Mark Caguioa back in the days when all the haters of Barangay Ginebra are having a field day. Natirahin yung kupunan ng Barangay Ginebra, ipinagtanggol yan ni Mark Caguioa. Ito yung medyo hindi ko nakita masyado sa mga players ngayon ng Barangay Ginebra. Medyo tahimik eh. Si Greg Slaughter actually ginagawa, but when they lost Greg Slaughter, medyo tumahimik. Medyo walang player na medyo nagtatanggol sa kanilang kupunan. So, ito naman ang ina-expect ko. Aside from the skill set ni RJ Abarientos, which I'm expecting na malaking tulong sa Barangay Ginebra. Imagine, si Boss Al mismo ang nag-announce ng kanyang draftee na si RJ Abarientos. So, he really believes in RJ. He really have a confidence in RJ. Ako naman, ang napapansin ko kay RJ Abarientos, yung tapang nga ni RJ at yung kanyang lakas ng loob. Ngayon pa nga lang, talagang he is very vocal. So, I am expecting him na medyo may similarity kay Mark Caguioa pagdating sa ganitong approach. So, kaya excited ako for Barangay Ginebra having RJ, and excited ako sa PBA for having RJ Abarientos. So, ngayong araw na ito, actually haharap ang Barangay Ginebra sa Taipei Kings in Macau, alas 8:30 ng gabi. Ating makikita yung mga bagong players ng Barangay Ginebra. Sabi ko nga, this is a generational change. So, enjoy natin ito.
Don't expect that Barangay Ginebra will go and beat all the teams right away. But I am expecting them, most definitely, they will be better on their system, running their system, dahil naniniwala ako. The triangle offense don't need a dominant big man. So, when Coach Tim Cone moved back to the triangle offense, alam na niya yan. Just trust Tim Cone at alam niya ang kanyang ginagawa. He is the winningest coach in the Philippines. So, who are we to question him? So, yun lamang. Barangay Ginebra fans, mag-ingay, malapit na ang PBA, pero makikita nga ninyo mamaya ang Barangay Ginebra sa Macau. I think it will be live on Facebook bago itong koponanyong ito. So, shoutout sa lahat ng mga naghintay sa ating video. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtutok sa Chief Kratos TV. Talagang sa atin naman ito. So, maraming salamat sa patuloy na tumututok sa Chief Kratos TV. And I hope to see you soon